Hindi umano kukonsintihin ng Cebu Technological University main campus ang anumang uri ng pang-aabuso sa kanilang universidad, lalong-lalo na ang sexual harassment. Ang naturang pahayag ni Attorney Julie Marie Medalye, Presidential Chief of Staff at Acting Chief Administrative Officer ng universidad, ay kaugnay sa kanilang natanggap na email mula sa isang unknown sender na itinuturo ang isang male professor na umano'y gumawa ng sexual harassment sa isang male victim. Sinabi ni Medalye sa panayam ng Brigada Cebu na nang matanggap nila ang reklamo ay agad silang nag-imbestiga at nagpadala ng notice to explain sa inireklamong propesor. Noong Agosto 24 ng nakaraang taon, noong Agosto 29, tumugon ang propesor at mariing itinanggi ang aligasyon. Maliban rito, nagpadala rin sila ng notice sa complainant at hinimok itong maghain ng sworn statement at tumistigo sa Committee on Decorum and Investigation. Gayunpaman, dahil nabigong humarap at magpadala ng ebidensya ang nagrereklamo, ibinasura nila ito. Sa kasalukuyan, nagtuturo pa rin ang naturang propesor sa nasabing paaralan. Matapos nilang i-dismiss ang reklamong sexual harassment, nakatanggap na naman sila ng isa pang reklamo mula sa hindi kilalang complainant kung saan binanggit ang mga pangalan ng isang dean at isang dating dean. Dahil dito, sinabi ni Medalye na tinanong nila ang mga nabanggit sa reklamo tungkol sa aligasyon, ngunit tumanggi ang mga itong magbigay ng anumang pahayag dahil wala silang anumang ideya tungkol sa reklamo. Umapila si Medalye sa nasabing complainant na di umano'y binastos ng isang propesor na lumabas at gawing formal ang kanyang reklamo at nangakong magbibigay ng proteksyon sapagkat wala umanong puwang sa universidad ang pang-aabuso, lalo na kung ito'y mapatunayan. Ang bahagang ito ay hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule, lalaking laging umaangat. In the heart of changing lives, ito si Michelle Craste ng Brigada News Philippines, the Music and News Authority.